parang ito si Risa ay masyadong halata. Senator Risa Hontiveros, nagtatanong lang po tayo, huwag kang magagalit ha. Ikaw ba ay attack dog na ng Marcos administration? May nakakagulat naman ata, di ba? Parang ang Dilawan ay galit yan sa Marcos. Ganyan na po ba kayong kadesperado? Ha? Kapit patalim na? Senator Risa? Ganyan na ba? Kalaos ang Dilawan na nakikisawsaw na at umaanim na sa pula? O ganyan na kayo ka-insecure sa mga Duterte? Sobra naman ata yan. No? Wag mo masyadong ginalingan mong masyado. Baka naman mahalata ka. Ha? Meron muna akong all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Meron ako ipapanood lang sa inyo, ha? Kayo na humusga. Pasensya, hindi ko po dala yung laptop. Dito muna tayo manood, okay? Sana madidinig nyo. Parang gobyerno niyan, Shai. Their contradictory statements all the more required that the Senate resolution I filed be heard at the soonest possible time. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was during his time that Chinese Navy vessels missiles chased and harassed Filipino journalists. Nagbabasa It was ka? his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Mas marami pang insidente ng pananakot at pagbabanta na hindi na isinapubliko noon. Pero ngayon, kitang-kita ang kahangalan ng China. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang napala ang Pilipinas doon. Sumasoundbite. Ha? May pa-best friend pa si Hontiveros. Sumasoundbite ka. Hontiveros, ano ka? Echo? Bumakbak si Marcos mo? Bumakbak ka rin patungkol sa China? Bumakbak ka rin tungkol sa China? Anong susunod na ilalabas ni Marcos? I-echo mo? Ano ka ba talaga, Risa? Ako nagtatanong lang, ha? Nagtatanong lang naman ito. Ikaw ba, senator o vlogger? Para kang ikaw yung vlogger na attack dog, na ni-recruit, na nababayarang vlogger, na nagre-recruit ng bayarang vlogger. Ano ka ba? Baklang vlogger na recruiter? Hindi, tanong lang po yung Risa. Hindi na ba kita pinagbibintangan? May nagtatanong pa nga dito eh. Ibalik mo daw yung pera sa PhilHealth. Ano ba yung PhilHealth? PhilHealth na yan? Ako hindi naniniwala dyan sa issue mo sa PhilHealth, ha? Wala akong katiwa-tiwala. Hindi totoo na may kinuhang pera yan sa PhilHealth kasi sabi ni Jovencia rito, ibalik mo ang pera ng PhilHealth. Hindi ako naniniwala. Pero siguro paliwanag mo yung PhilHealth na yan, Risa. Kasi ako talaga hindi ako naniniwala dyan. Nanay Morning Dew, shout out. Teka mo, abangan natin to ha. Kung ang isusunod na i-discuss ni Marcos, i-echo mo, hindi ka senador, vlogger ka na. Vlogger ata ito si Risa Hontiveros. Ha? Ang tanong, ano bang kasunduan dyan? May kasunduan ba kayo? Sabi dito, korte na lang ang nakakuha sa PhilHealth. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Alam ko, Coach Oli si Risa, basta NPA, ganun, magsalita, binabaligtad. Ay, NPA ba yan? Hindi ako naniniwala si Risa. NPA? Hindi rin ako naniniwalang recruiter ng NPA yan. O recruiter ng mga kabata. Hindi ako naniniwala dyan sa mga pinagsasabi niyong yan. Hindi totoo yung PhilHealth, NPA kay Risa. Risa, totoo po ba yon? Si Risa Hontiveros gumagaya kay Mike Abe. Totoo. Parang parehas na kayo. Kaya lang, medyo mapatawad mo pa si Abe. Bakit? Si Abe vlogger. Ano na ba mga senador natin ngayon?
Ang lakas naman ata masyado ni Marcos. Pati senador ginawang vlogger. Oh. Risa, hindi kita pinagbibintangan, ha? Kaya alam yung asta mo talagang ano eh. Asta ng vlogger na eh. Oh. Tapos may pa best friend ka pa ngayon. Tapos gusto niya na naman paimbestigahan. Ay lahat ba ng tungkol sa Duterte paiimbestigahan mo? Paimbestigahan mo na rin si Kuya Gov. Si Kong Alvarez, paimbestigahan mo na. Basta lahat ng Duterte, paimbestigahan mo na. Yes po, nasa Davao pa rin ako. Kasi parang nakakapagduda. Ngayon, pinapasok naman nito. Imbestigahan si Duterte. Tingnan nyo ha, itong mga kolokoy na ito. Kung hindi ba naman sila nuknukan ng tanga, merong sinasabi si Roque, hindi nila pinapaniwalaan. Pero dun sa agreement, secret agreement ng mga pinuputak ng mga yan, na sinabi ni Roque, pinaniwalaan nila. May mga double standard talaga. Sabi ni Chari Victoria, nag-practice lang. Yan si Ontivirus. Patapos na kasi, papasok yan pagka-vlogger. Oy, wag ka na mangarap, mag-vlogger ka na lang, tuluyan mo na, wag mo nang patagalin. Sayang lang ang pera ng taong bayan. Ang binabayad sa'yo. Kung senador ka, lahat lang ng sasabihin ni Marcos, i-echo mo. Wag na. Wag ganon. Sabi naman dito, America, best friend ni BBM. Oh. Sila nagsabi niya na dapat siyang imbestigahan, asa na ang pera ng PhilHealth. Ano ba yung pera ng PhilHealth? Oy, Risa, ang dami kong nadidinig PhilHealth dito. Ay, hindi ako naniniwala dyan sa PhilHealth mong yan. Ha? Pero siguro dapat imbestigahan na ng Senado ulit yan. Huwag kung ano-ano iniimbestigahan. Mas importante yung anomalya at korupsyon ng mga opisyal. Pero hindi ako naniniwala na may ginawang kalokohan sa PhilHealth yan si Ontivirus. Pero syempre, yan ang dapat iniimbestigahan kasi yan ang sigaw ng taong bayan eh. Basta topic ko si Ontivirus, PhilHealth ng PhilHealth. Imbestigahan yan sa Senado. Naku. Ito lang Sana lang ang mga senador natin, mag-asta kayong senador. Mga sir, ito para sa lahat po. Para sa lahat, hindi lang sa mga public official. Move on na po kayo sa China kasi nagmumukha kayong tanga dyan. Promise. Nagmumukha kayong walang alam. Huwag tayo masyadong agresibo dyan. Tapang-tapang natin pagdating sa China. Akala nyo naman yung iba nga sa inyo, takot sa asawa, tapang-tapang pa kayo sa China. Tigil-tigilan nyo nga kami ng kaek-ekan yung ganyan. Huwag kayong tapang-tapangan, China kayo ng China. Ang hirap dito sa mga kababayan natin, Yusin nyo muna yung mga nyo, Lisa, ba't di mo pinapansin about PhilHealth, pera ng bayan? Ano ba yung PhilHealth na yan? Di ko talaga alam yan. Hindi kasi yung argumento nila ng para sa akin kabobohan, yung argumento nila, ilang beses nang pinaliwanag yan. Wala ngang secret. Wala, wag bobo ginagatasan. Hanap kayo ng eksena nyo na magandang ginagawa ninyo. Alam mo, ang problema sa mga politiko na ginagatasan, yung tungkol sa secret agreement na yan, bugol. Ibig sabihin, wala kasi silang magandang nagagawa, kaya dinadivert nila yung usapin, kaya gatasan nila yan. Di ba?
Ang daming question sa kanila, ang sagot nila, secret agreement sa Monday, secret agreement sa Tuesday, secret agreement sa Wednesday. Nakikitahol pa ito si Risa Ontiveros. Hindi ko maintindihan. Pambira kayo. Maging may pakinabang naman kayo sa mga senador, sa mga public official. Sana naman may maging pakinabang kayo sa bayan ito. Hindi lang kayo puro sip-sip diyan sa mga nasa taas ninyo. Kung irrelevant na kayo, huwag kayong kayo mga dilaw, pakiusap, wag na kayong, kung irrelevant kayo, wag na kayo sumausaw. Para kayong mga tuta ni Marcos ngayon. Ito mga dilaw, parang tuta ni Marcos. Ano lang kayo, ha? Merong paraan para kayo maging relevant. Okay? Wag lang puro ganyan. Risa, yan ang hamon sa'yo. Kuha ka ng sarili mong eksena, wag yung puro ka sausaw kung ano ang ginagawa ng Presidente Marcos mo. Sabi dito ni Carlos Lopez, yung secret agreement, kung totoo man ay moot and academic na kasi si PBM is the new president. Bahala. Oo nga. Pambihira na. Hindi kasi ginagatasan lang nila yan eh. Bahala na sila dyan. Brenda, may secret bang araw-araw pinag-uusapan? Kita mo na. Hindi secret agreement yun. Gatasan agreement. Ginagatasan nyo yun eh. Ginagatasan nitong mga walang katuturang magawa mabuti sa gobyerno. Sana mahaba oras nyo sa SME na ibitin sa oras eh. Oo nga eh, si Banat Bay kasi eh. Carlos Lopez, ang galing. Risa S. NPA pala. No previous accomplishments. Hindi nga, ano ba talaga nagawa ni Risa? Ano ba talaga trabaho ni Risa? Imbestigahan lahat ng may koneksyon sa Duterte? O eko ni Marcos? Yan tungkol sa maisog na yan. Magkakaalaman kung sino yung takot ng mga gobernador at mayor sa mga Duterte, ay sa mga BBM. Kasi alam nyo po, naririnig ba yung background music? Kasi makaka-copyright ako. Kasi alam nyo po, tandaan nyo sa Bulacan, Bulacan yan. Tangsita, maraming salamat Pangkapi Coach Oli Solid Banateros from Canada. Thank you from Canada na Tangsita. Thank you. Alam nyo, yung sa Bulacan na yan, hindi na-approvean yung permit, di ba? Tapos sumunod tong sa Davao, nasuspende yung governor na nag-approve ng permit. Ngayon, eto yon. Malalaman natin kung itong mga mayor at mga governor ay hawak sa liig ng mga tambayuda sa bansang Pilipinas. Di ba? Kasi, halimbawa, next Bulacan, hindi na naman ma-approve. Halimbawa, pupunta ng Cavite, hindi ma-approve. Pupunta ng kung saang lugar, hindi na naman ma-approve. Alam nyo, magkakaalaman talaga sino yung mga tuta at mga duwag. Malalaman natin. Kung takot lang si Kong Alvarez at saka si Kuya Gob, walang maisog. Nagkataon, matapang. Hindi sila hawak sa liig. Baka mamaya, buwan-buwan, dito lang tayo sa Davao magmaisog parati. Kasi hindi ma-approve-approvean ng mga permit eh. Di ba? Ganyan lang kalalabasan yan. Hindi po ba nararanig yung music? Wala bang copyright ang Kingdom? Kingdom ano? Totoo yan, Marilu Torrejos. Malalaman natin. This is the time. Kaya kailangan, ako, request ko lang sana doon sa mga kaalyado ni Tatay Digong. Pag meron silang pina-approvean na permit at dininay, ilabas nila. All out nila.
I-all out nila sa SMNI. Nang sa ganon, mabakbakan natin sino yung nangaharang ng permit. Hindi ba? Oo, kasi dito dinig na dinig eh. Ayun, ayos-ayos kasi makaka-copyright tayo. Di ba? So, kunwari, hindi na-approvean sa Batangas. Bakbakan natin. Sino mayor doon? Sinong gobernador? Sino nag-deny ng permit? Baka tuta yan. Baka duwag yan. Ba't hindi na-approvean? Dapat malaman na natin. It's about time linyahan natin. Sino ba yung mga kampi sa mga walang ginagawa sa bansang ito? Duterte tayo sa 2028, sabi ni Dul Rich. How I wish, I really like Duterte. Sara and Bastay sana. O Sara and PRRD. Kaya ang laging sinasabi ng mga comments nila, hanggang Davao lang daw kayo sa may Sugrali. Oo. Paano kami hindi magiging Davao? Duwag kayong aproban ng permit. Di ba? Kung ikaw ang presidente, papayag ka ba sa mga ganyang rally? Hindi po. Kung ako presidente, walang magra-rally. Bakit? Pag ako nangako ng 20 pesos na bigas, 20 pesos na bigas bukas mismo. Pag ako naging presidente, walang adik. Papaturo ako sa mga Duterte. Papaturo ako kay Baste paano ang drug war. Kaya walang magra-rally. Walang magra-rally-rally. Anong rally-rally? Hindi ako mangungurakot. Hindi po pwede mag-rally na walang permit. May permit yan kasi daming dadaanan niya pag wala kang permit. Papakalat lang nila yung checkpoint, etc., etc. May harassment. Naku, hindi. Ba't naman, di ba tama naman eh. May magra-rally ba pagka nangako ka tas ginawa mo? Paano sila magra-rally? Gawin mo 20 pesos ang bigas, walang rally-rally. Tapos na usapan. Di ba? Ganun kasimple yun. Bababain mo ang presyo ng gasolina. Wala na magra-rally dyan. May peace and order, walang adik. May magra-rally pa ba? Wala na magra-rally. Kaya naman may nagra-rally. Dahil, ang daming hindi nagagawa. Tapos pagka-alyado ng Duterte, dali. Pinag-iinitan. Tingnan nyo ginawa kay Kuya Gob. Gobernur yun, ginanon. Kaya nga nakakatakot eh. Isipin mo, nagagawa nila sa mga katulad ni Kuya Gob, ni Pastor Kibuloy. Iba? Kung ganun yun, nagagawa sa matataas na tao, paano pa sa atin? Dapat seriously, wala namang ganyan eh. Alam nyo, this is simple. Ang ganda rin naman ng tanong, kung ikaw ba presidente, papayag ka? Yes po. Kasi kung maganda ginagawa mo, hindi ka makakakuha ng maraming attendance sa rally. In short, lalangawin. Ang tao walang gana. Ultimo mga politiko hindi susuportahan. Bakit? Maganda yung pamalakan ng administrasyon. Meron mang mga makukulit, walang support ng taong bayan, walang support ng mga politiko. Bakit? Maganda ang ginawa mo eh. Kaya lang naman naghihimagsik ang taong bayan dahil sa mga kalukuhang ganun. Pag sa tingin nila, talagang una sa lahat, tingnan nyo na lang ang due process. Naapa ka na ng husto. Saan ka nakakita ng binoto ng taong bayan, biglang sususpindihin ng appointed lang dahil malakas lang sa presidente, kaya na-appoint. Samantalang, binoto ng taong bayan, sususpindihin mo? Ano yan? Diktador po ba yan?